Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ngayon po, ang tatalakayin po natin ngayon, medyo sesegue po tayo ng konti. No? Ito po ay may kinalaman sa usaping seguridad, panlabas ng ating bansa. No? So siguro naman po, mainit na mainit sa inyong mga sa balita, no? Yung pinag-uusapan ngayon regarding po diyan sa disputed island, yan pong mga isla diyan sa West Philippine Sea or yung bahagi po ng South China Sea. Okay? So mainit po, no, yung mga pagtatalo at tayo po naman ay nananalangin na sana po yan po ay hindi humantong, no, sa isang digmaan. Ngayon po, bilang siguro bilang pagpapaalala na lang din po. So, mahalaga pong malaman dito na mabuksan yung isip po ng ating mga kababayan, no? So, doon po sa sinasabing West Philippine Sea o Spratly Island, yung bahagi na yan, no? Yung pinagtatalo ng teritoryo na yan. Siguro mahalaga pong malaman dito, una, no, para hindi po tayo misguided, ano po ba muna ang pagkakaiba ng sovereignty sa sovereign rights, no? So, magkaiba po kasi yan talaga, no? So, dun po sa ating mga, of course, no, dun sa ating teritoryo talaga mismo, at bahagi diyan yung mga isla po na hawak ng Pilipinas, no, Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? So, yan po ay nakasaad diyan sa ating national territory. Yan po yung mga isla or mga teritoryo na meron po tayong tinatawag na sovereignty dyan. So ngayon po, dito po sa sinasabing Exclusive Economic Zone o yung narinig nyo pong EEZ, no, na sa mga unang panahon po, yan po yung tinatawag na traditional fishing grounds. No? Ang meron lang po tayo dyan ay, no, yung tinatawag na sovereign rights. Na? So, lilinawin po natin dito, no, para po sa mga susunod na video, mas medyo lalaliman po natin yung diskusyon. Okay. Pag sinabi po kasing sovereignty, so ito po yung sa Tagalog po, no, ako'y nag-aaral sa sekundarya, no, hanggang sa kolehiyo, yan po yung soberanya na tinatawag, no. So, pag sinabi pong sovereignty, so, sabi po sa mga libro na nababasa po natin, sovereignty refers to the supreme authority, no, and independence of a state or governing body within its territorial boundaries, no. It encompasses the right to govern, no, pamahalaan ng sarili, make laws, no, paggawa ng batas, and exercise control over internal and external affairs. Diba? So, ang anumang bansa ay hindi pwedeng makialam, no, sa mga pagdedesisyon, pamamahala, kalayaan ng isang bansa. Let's say, ang Pilipinas, hindi tayo pwedeng pakialaman ng sino mang foreign countries with regard to our tawag yan, government, no? Kaya nga, 'di ba, makikita ninyo lagi yung yung pagpasok nung tinatawag na ICC, International Criminal Court, 'di ba? So bakit nga naman papapasukin kung gumagana pa nga daw ng maayos yung ating judicial system? So yan po yung example ng sovereignty, 'di ba? Kasi ang ICC po, sabi ng mga eksperto, yan ay nakikialam doon sa mga state or mga bansa na hindi na gumagana yung judicial o yung judiciary. Tayo naman po, sabi po ng ating gobyerno, yan po ay maayos na gumagana. No? Gumagana yung mga mekanismo. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng sovereignty. Yun po yung sovereignty. So, key points dito, pag sinabing sovereignty, of course, meron tayong exclusive authority. Diba? Sovereignty implies that a state has exclusive authority over its territory, people, and government. No, walang sino mang pwedeng makialam sa atin. Okay po? Inviolability, no? Other states should respect
a sovereign state's territorial integrity and refrain from interference. No? Kaya nga po yan po yung lagi nating naririnig. No? Dapat walang ibang bansa, sino mang mayamang bansa, ang pwedeng makialam sa internal affairs ng ating bansa. No? So yan po ay kasama dun sa soberanya na meron tayo. No? So equality, all sovereign states are considered equal in international law. Di ba? So kung ano yung ginagawa ng Amerika, ng Russia, ng China sa kanilang bansa, ganun din po meron tayo, no? Sovereignty. Di ba? So walang sino man ang pwedeng makialam sa atin. Ngayon, example, okay. When a country makes decisions about its domestic policies, foreign relations, and defense, it exercises sovereignty. No? It exercises its sovereignty. Diba? So walang sino man pwedeng magdikta sa anumang gagawin ng isang bansa. So yan po ay soberanya. Ngayon, ano naman po yung pagkakaiba? No, ano naman po yung sovereign rights na sinasabi? Ha? Ang sovereign rights, no, ito po yung meron tayo dito sa ating mga EEZ. Okay? So baka po na ano kayo, no? Baka po nabibigla kayo. Hindi po, no? Nakuha po natin to sa internet, sa mga libro, no? So sinika po nating pasimplihin po dito sa inyo, no? Pag sinabing sovereign rights, okay? Sovereign rights refer to specific entitlements, no, or privileges that a state, no, possesses within its territorial waters. So sabi diyan, kadalasan usually yan yung tinatawag na up to 12 nautical miles from the coast. Okay? So yan po yung sinasabi diyan. Okay? So dito po sa United Nations, no, Convention on the Law of the Sea in 1982 UNCLOS, no, the concept of an exclusive economic zone was adopted through the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea under international law within its defined EEZ. A coastal nation has, okay, kung ikaw yung coastal nation, ito ngayon yung sovereign rights mo dun sa EEZ mo. So maliwanag po yan dito, no? Ang sabi rito, sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving, and managing natural resources of the seabed, subsoil, and waters. No? Jurisdiction as provided for in international law with regard to the establishment and use of artificial islands, installations, and structures, marine scientific research, and the protection and preservation of the maritime environment. Other rights and duties provided for under international law. So, ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa specific entitlements na binibigay ng international law. Diba? So, kung sovereign rights ang meron tayo dyan, ibig sabihin, hindi yan exclusive. No? Hindi yan absolute rights na meron ng isang bansa. No? Kasi sabi nga rito, sovereign rights refers to specific entitlements or privileges within or privileges that a state possesses within its territorial waters, usually up to 12 nautical miles from the coast. So, key points. So, meron lang tayo dyan sa ating EEZ o yung Exclusive Economic Zone. Meron lang po tayo dyan maritime jurisdiction. Sovereign rights pertains to activities within a state's exclusive economic zone, including fishing, exploration, and exploitation of natural resources. Diba? Limited scope. O yan yung mga key points dyan. Pag sinabing sovereign rights, limited scope. Okay? Unlike full sovereignty, which covers all aspects of governance, no? Sovereign rights are more specific and relate primarily to maritime zones. Diba? So, 12 nautical miles lang ang meron tayo dyan. Okay? Kasi, karaniwan, lahat po yan, kasi yung ano na yan po ay bahagi ng international waters. Wala pong pwedeng magmay-ari dyan.
Okay po? No? So, international law. These rights are governed by international treatises and conventions. No? So, yung bahagi po ng karagatan na lagpas doon sa 12 nautical miles na sinasabi na kung saan bahagi ng ating EEZ, okay, yan po ay govern na ng international law. Kaya nga po may mga international treaty or treatises na pinipirmahan yung iba't ibang bansa, no? Kaugnay ng malayang paglalayag, di ba? Sa mga international waters or bodies of water. Di ba? So wala pong pwedeng umangkin ng tinatawag na EEZ na yan, no? Kasi po ang meron lang po tayo diyan sovereign rights. Ngayon, yung sovereign rights po, that is something to be exercised. Hindi po yan absolute. Ha? Yan po yung isa sa mga paliwanag natin dyan. Ito yung example, no? A coastal state, a coastal state exercises its sovereign rights by regulating fishing activities or granting licenses for oil exploration in its EEZ. So, ibig sabihin, ang sovereignty defined absolute full autonomy, independence, di ba? Pero ang sovereign rights, that is something to be exercised. Ang naging problema po, malamang po natin dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea. So ang West Philippine Sea po, yan po ay na-coined po lang nung nagkaroon ng standoff dyan sa Scarborough Shoal, no? Way back, I think 2011 or 2012, no? Lilinawin po natin sa mga susunod na video. Okay? So, ang sinasabi lamang po natin dito, bago po tayo magkomento sa anumang mga nangyayari diyan po sa agawan po ng teritoryo sa between our country and China, malaman po natin ano bang uri ng jurisdiction meron tayo diyan sa sinasabi niyo pong EEZ. Okay po, Exclusive Economic Zone na nung araw, bago po ang UNCLOS, o yung United Nations Convention on the Laws of the Sea, ang tawag po dyan ay traditional fishing grounds. Di ba? For the ASEAN. Okay? Ibig sabihin, malayang ano dyan, no? Pangisdaan. Di ba? Traditional fishing grounds nga eh. Di ba? So, ngayon, by the advent of the UNCLOS, no? Nagkaroon sila ng tinatawag na Exclusive Economic Zone, which is up to 12 nautical miles from territorial or coastal territory natin. 'Di ba? So, 'yun siguro magandang malaman. Kasi kung halimbawa po sa paglaon po ng panahon, yan pong mga isla diyan, kung yan po ay bahagi ng kung yan po meron po tayong sovereign rights diyan, dapat po in-exercise na natin yung sovereign rights na yan sa matagal na panahon. So kaya nga po, kung ako po ang tatanungin ninyo, no, personal lang naman po ito, no? Kung ano man po yung nagaganap diyan, hindi po natin pwedeng isisi yan sa partikular na mga nagdaang gobyerno. 'Di ba? Yan po ay maaring pwede nating sabihin generally, no, kung ano man yung nangyayari diyan, maybe that is a result of a decades of negligence on our part. No? Kasi baka hindi natin na-exercise yung ating sovereign rights sa mga isla na yan. Di ba? Especially during post-EDSA revolution era. Di ba? Post-Marcos Sr. time. Di ba? Kasi nung araw, kung babalikan natin ang kasaysayan, yan pong mga isla na yan, kaya nga po nagkaroon ng Kalayaan na municipality ng Kalayaan o Kalayaan Group of Island, di ba? So nung na-discover po yan na Admiral Tomas Cloma, yan po ay inanex ni Marcos, ng matandang Marcos, no? Inanex po yan by virtue of Presidential Decree number 1596, no? Dated June 11, 1978. So inanex yan sa Philippine territory. Diba? So, ngayon, dahil sa matagal na panahon, after Apo Lakay, hindi tayo nakabili ng mga bagong mga sasakyang
pamproteksyon, no, pandepensa sa ating mga maritime and coastal waters, di ba? Yung humina yung ating maritime defense, no? Kasi hindi na tayo nakabili ng mga magagandang mga sasakyang pang-militar, pang-himpapawid, pang-militar, di ba? So napabayaan natin yung ating maritime defense during that time, di ba? Kasi masyado tayong naging abala sa ating mga problemang internal sa ating lipunan, di ba? So tingin ko isa 'yan sa mga dahilan, no. Nung mga panahon na 'yan, nung araw, hindi pa naman ganun kalakas ang China, di ba? Isa tayo sa mga may malalakas na depensa nung araw, no. Paglaon ng panahon, lumuma, no. Nasira na yung ating mga sasakyang pandepensa, pang-militar. Wala na. So ngayon na lang ulit tayo nagde-develop, no? Panahon ni Pangulong Duterte at ngayon yung kasalukuyang administrasyon, di ba? Pangulong Marcos Jr., di ba? Ang saga ng akin, no? Magkamalagang maunawaan ito, yung konsepto ng sovereignty and sovereign rights. Para hindi tayo misguided sa nangyayari. Okay po? So ito ay saloobin lamang, no? Pagpapahayag bilang isang mamayang Pilipino, karapatan ko rin naman po siguro na magpahayag ng aking saloobin, no? Sana po malinawan yung mga Pilipino sa bagay na yan, no? Wala pong gusto ng giyera, wala pong gustong makipag-away, no? Ang gusto natin lahat ay kapayapaan, no? Pero siyempre, kung darating man ang punto na kailangan nating idepensa yung ating teritoryo, hindi naman sino po ba tayo para hindi gawin yan, no? Pero hanggang sa pamagitan po ng diplomasya at mapayapang pamamaraan at pagpapaintindi sa lahat ng mga Pilipino kung ano po yung nangyayari dyan, sana po sa ganitong klaseng video ay may maiambag po tayo, no? So, magkaiba po ang sovereignty sa sovereign rights, no? So, mahalagang maintindihan po natin yan kasi pag naintindihan po natin yan, mas maiintindihan po natin kung ano po yung ugat ng mga pangyayari dyan po sa West Philippine Sea, no? Okay po? So, sa mga susunod na video po, sisikapin po nating makapagpaliwanag pa ng ilang mga konsepto tungkol dyan. Okay po? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.